So, nasa series pa rin po tayo ng stewardship at saka giving. And itutuloy lang po natin ang pag-aaral ng 1 Corinthians chapter 29. Ang title po ng message natin for this morning ay From Thy Hand We Have Given Thee, responding to God's generosity. Kanina binasa ni Jonah yung ating passage from English sa English translation. Hayaan nyo naman kung basahin ko naman this time sa Tagalog. And so, join me once again in opening our Bibles sa 1 Chronicles 29, verses 10. This time, include natin yung verse 20 para kumpleto na yung buong thought. 1 Corinthians 29, verses 10 to 20. Ganito po ang sinasabi. Sa harapan ng mga tao ay tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nangasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Ngunit, sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at binabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at nangingibang bayan. Ang pagtira namin sa daigdig na ito ay pansamantala lamang, hindi panatilihan. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na natipon namin para ipagpagawa ng iyong tahanan ay sa iyo nga nagbuhat. Alam kong nasasaliksik mo ang puso ng tao at natutuwa ka sa matuwid. O Diyos, buong puso kong pinagkakaloob sa iyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong pusong pagkakaloob ng iyong mga lingkod na narito ngayon. O Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, panatilihin mo sa isipan ng mga taong gawain ito at akayin mo silang palapit sa iyo. Tulungan mo si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa iyong mga utos at tuntunin. Sa gayon, maitatayo niya ang tahanan ng aking inihanda. At sa lahat narooy, sinabi ni David, purihin ninyo si Yahweh. Pinuri nga ng lahat si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga magulang. Yumuko lahat, nagpuri kay Yahweh, at nagbigay galang sa hari. So ito po ang kinasihan, walang kamalian at makapangyarihang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Isang araw po, excited si Juan na pumunta sa church kasama ang kanyang mga magulang. Dahil nga binigyan siya ng kanyang mga magulang ng offering. And so it was his first time na magpa-participate sa pagbibigay sa offering. 5 years old lang siya at sa kanyang kasiyahan at kamusmusan, binantayan po niya ang bawat bahagi ng service. Nag-participate siya sa awitan ng mga matatanda. Nag-participate siya sa pananalangin at sa pagbabasa ng salita at pakikinig. Ginawa niya ito dahil nag-aalala siya at baka ma-miss niya po ang offertory. Nagtiis talaga siya para abangan ang portion na ito ng service. Finally, dumating na po ang offertory.
at nakita niyang pinapasa na ang offering basket. Hinugot po niya sa kanyang bulsa yung binigay sa kanya ng mga magulang niya, at nang dumaan sa kanyang harapan ng offering basket, dali-dali niyang hinulog doon sa offering basket yung binigay sa kanya. And with delight in his eyes, pinakita po niya yung kanyang kamay sa kanyang magulang. Parang sinasabi niya na, okay na, nakapag-participate na ako, binigay ko na ang lahat. Pagkatapos nun, malakas po niyang sinigaw, Daddy! Mami! Nag-abuloy na ako. Nabanggit po natin last week na ang pagbibigay o giving to the ministry po ay essential sa community life ng mga believers at sa economy po ng church. What this means is that God provides for us through different callings, so that we can provide for one another, so that we can love and care for one another, and meet the needs of ministry. It is true that God blesses His people, that God blesses His church. At the same time, He also uses people to bless other people. Sa kanyang aklat na God at Work, sabi po ni Jean Edward Faith Jr., God has chosen to work through human beings who in their different capacities and according to their different talents, serve each other. We affirm, mga kapatid, that God provides for the needs of the church. And He also provides for ministry work. And God accomplishes this by doing what? By calling people and blessing people. He uses other people to bless us and our families so that we can care for others and put into order the ministry that He has placed in our hands. Ganyan kumilos ang Panginoon in the ordinary things. Sometimes iniisip po natin baka pwedeng kumilos ang Panginoon, especially in ministry, through miracles or supernatural means. Pero more often than not, makikita po natin in the scriptures and in the lives of God's people na ang ginagamit niya ay ordinary means. Gumagamit siya ng mga tao para pagpalain ang kanyang mga hinirang. Para maging pagpapala rin tayo sa iba. We must understand bago tayo makapagbigay ng maayos sa Panginoon, kailangan niya munang ipahayag ang kanyang sarili. Hindi tayo maaaring lumapit sa Kanya ng basta-basta. Or else, ang ilalagay po natin doon sa gawain ay yung sarili nating interpretasyon. Katulad ni Juan. Ang tingin niya, ang ginawa niya ay abuloy. At ganun karaniwan ang iniisip natin na kapag nagbibigay sa ministry, ang tingin po natin ay abuloy. Donasyon. Pero ang Panginoon po ba ay dukha? Siya po ba ay may pangangailangan para ang tingin natin sa pagbibigay ay donasyon o abuloy? Hindi po tayo maaaring lumapit sa Kanya ng basta-basta o naaayon sa ating sariling pananaw ukol sa Kanya. It is always the case in Scripture na nauuna muna ang Diyos na ipahayag ang Kanyang sarili at kung ano yung Kanyang ginagawa at kung ano yung Kanyang pamamaraan at doon pa lang tayo tutugon. That is always the case. Diyos ang mauuna at tayo ang susunod o tayo ang tutugon. Siya ang nag-i-initiate, siya yung nakikipag-communicate at doon pa lamang natin maiintindihan kung ano yung nire-require niya sa atin at kung ano yung kanyang pamantayan. And the same also applies po sa pagbibigay, sa ministry of giving. Tinanong po natin last week if the Bible shows us other motives and dimensions in giving to the work of the Lord so that we can delight and glorify God who made us and saved us. Ang sagot po natin sa tanong na yun ay yes. Mayroong pinapakitang ibang motives ang Scripture regarding sa pagbibigay sa ministry para makatugon tayo ng maayos. At hindi lamang puro tungkol sa responsibility natin ng pagbibigay. This is why ganito nga ang naging balangkas po natin sa ating pag-aaral. Last week sa verses 6 to 9 ng 1 Chronicles chapter 29,
Pinag-aralan po natin kung bakit tayo nagbibigay. Ano ba ang motives natin? What are the biblical motives in giving to the work of the Lord? So verses 5 to 6, nakita po natin, we give because it is part of our discipleship dahil nais po natin na sumunod sa Panginoon. Pangalawa, sa verses 7 to 8, we give because our hearts are filled with thanksgiving and praise to God. Nais natin na magpasalamat sa Panginoon. Nais nating i-acknowledge na siya ang kumikilos sa ating buhay. And then sa verse 9, we give because giving to the Lord brings us joy. Ang bunga po ng pagbibigay ay kagalakan. And yet sa mundong ito, habol tayo ng habol sa kasiyahan nang hindi mo na nagbibigay. And then in verses 10 to 19, which we will look into today, pag-aaralan naman po natin ang ginawang initiative ng Diyos para ipahayag ang kanyang sarili. Ano yung background kung bakit nagbigay yung mga tao? Anong nangyari? Bakit ba sila nagbigay? With sincerity, with joy? Why? Bakit ganun? Napag-aralan natin yun kung gaano kabigat at kung gaano karami ang kanilang natipon para sa project na ito. Towards the end of the sermon din, we can also expect po na magkakaroon po na tayo ng several prayer sections. And I will be ordering the church to pray for these items para sa ating mga leaders, para sa ating mga heads of household, at sa ating mga pamilya, sa bawat isa. These are things that we will immediately consider and apply sa buhay ng church at sa buhay ng ating mga pamilya. So sa umagang ito, panalangin ko po na makilala natin na ang Diyos po ay mabuti at siya po ay tapat at isang maalagang Ama. Sa Kanya nagmumula ang mga mabubuting bagay at siya ang nagpupuno ng ating mga pangangailangan. Sa pagkilala sa Kanya, matuto po tayong tumugon sa Kanya sa maayos na pagsamba at paglilingkod habang nabubuhay tayo sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ganito po ang magiging tanong natin sa scriptures this morning. How does God reveal Himself so that we are able to respond to Him in the ministry of giving? How does God reveal Himself so that we are able to respond to Him in the ministry of giving? Which leads us now dito sa 1 Chronicles 29. Sa ating passage, pagkatapos po simulan ni Haring David ang project ng paglikom ng mga materyales at iba't ibang resources sa paggamit sa paggawa ng templo, mababasa po natin sa verse 9 na nagalak po ang buong bayan. At ganoon din si Haring David, sapagkat sila ay nangaghandog ng kusa, may dalisay na puso na naghahandog ng pusa sa Panginoon. So paulit-ulit na binabanggit sa atin ng sumulat ng aklat na naghandog sila ng pusa at ginawa nila ito ng may dalisay na puso sa harapan ng Panginoon. Kapag may pangyayari po sa isang lugar at may mga journalists or mga tagapahayag po na dumating, madali lang ma-report ang mga pangyayari na naobserba ng ating mga mata. Kung nagkaroon po tayo ng basics sa journalism or sa reporting or sa pagsusulat ng mga newspaper articles, usually ang isasabihin sa atin ng ating mga teachers ay yung observe, what, where, when, why, how, at saka yung which. Kailangan natin ibigay yun doon sa ating pagsusulat. Makita, kailangan mabasa po yun. At dito sa 1 Chronicles 29, it is easy to report kung ano yung nangyari na nakikita ng ating mga mata and the rest of the senses. Tulad ng napag-aralan natin last week, ang karaniwang lalabas sa mga pahayagan kung ito ay isusulat ay ang mga sumusunod. Unang-una, ang bigat ng mga bato at mahalagang mga metals na naiambag
pati ang mga kahoy at mga mahalagang bato. Maaaring i-report po yun, nabibilang po yun, nakikita yun ng mga mata. Makikita rin ng mga mata ang paghikayat ng hari sa buong bayan na magbigay sa gawain. At marereport rin po ang kasiyahan ng buong bayan na makikita sa kanilang pagbibigay. And this is how the world sees what is happening sa buhay ng bayan ng Diyos. At kahit sa buhay ng church, yun yung maire-report. Gaya nito talaga ang maitatala sa verses 6 to 9. But the Bible tells us that there is a greater story behind the giving. The story is not the giving of the people. The story is the generosity of the God who gives. Yun yung kwento. At hindi nakikita yun ng mundo. Dito sa verses 10 onwards, yun yung pinapahayag dito ng writer. Simula verse 10 na is ipakita ng manunulat na may pinagmumulan ang pagbibigay ng bayan sa araw na yaon. May mga bagay-bagay na nangyayari or behind the scenes na hindi kita ng ating mga mata. And yet, the Bible wants us to consider these things as important. Itong mga bagay na ito ang naghuhubog sa ating mga puso na maghandog at magbigay sa Panginoon. Itong mga nag-uudyok para maging maayos tayong tumugon sa ating Panginoon. Hindi yung kung ano-ano na lang. Verse 10 and 11. Ganito po ang sinasabi sa ating passage. So David blessed the Lord in the sight of all the assembly, and David said, Blessed are you, O Lord, God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. Indeed, everything that is in the heavens and the earth, yours is the dominion, O Lord, and you exalt yourself as head over all. Kung ganito tayo manalangin. Na pinapahayag natin ang kagandahan ng ating Panginoon and all His perfections and excellencies. Dito sa verse 10 and 11, nang simulan po ni Haring David ang panalangin sa harapan ng mga tao, tinawag niya ang Diyos na the Lord God of Israel, our Father. The Lord God. Binabalik niya tayo sa Genesis. Ang salitang Lord God po ay covenant language. Yahweh Elohim. Ito po ang covenant name ng Diyos. Sa Tagalog po, siya ang Diyos na nagpapahayag at nakipagtipan kay Israel na aming Ama. Si Israel po ay si Jacob, na apo ni Abraham. At ang Diyos po ay nakipagtipan kay Jacob. Ang Diyos din na ito na nakipagtipan kay Jacob ang nagbigay sa kanya ng pangalan na Israel. So ano po ang sinasabi dito ni Haring David? Sinasabi po ni Haring David na ang Diyos na nakipag-ugnayan kay Israel ay siya ring Diyos na nakikipag-ugnayan sa kanila. Although hindi na nila naabutan si Jacob o si Israel. Pero He is the same God who spoke to their fathers. Later on, in the later chapters, binanggit na rin ni Haring David, He is the God of our fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Ano ang pinupunto dito ni Haring David? Bagamat hindi nila naabutan ang kanilang kalululuhan na si Israel, siya pa rin ang Diyos na nagpapahayag sa atin sa panahong ito. And therefore, ang sinasabi niya, ang Diyos na ito ay nagko-communicate sa atin. He speaks to His people, and He establishes His covenant relationship with them. And therefore, He is real. Whenever we read na may references sa kanilang mga ninuno, especially sa Old Testament, ang pinupunto po ng mga Old Testament saints, pag may reference sa kanilang mga matatanda, this God is real. Hindi po siya tathang isip lang
Hindi po siya kwento-kwento lang ng mga mangangaral. He is real. Hindi po tulad ng mga rebulto na gawa ng mga kamay mula sa mga karatig bansa na hindi man lamang makapagsalita, hindi man lamang makapagpahayag. Sa Old Testament, kapag ang Diyos na sinasamba mo ay hindi makapagpahayag, hindi makapagsalita, inutil yan. Klaro yun. Ang Diyos na ito na sinasamba ni David, na siya ring nakipag-ugnayan sa kanilang kaluluhan ng si Israel, hindi lamang siya nakakapagpahayag, siya rin ang gumagawa sa kasaysayan. Siya ang hari ng kasaysayan. Itong Diyos na ito na nakikipag-ugnayan kay Israel at sa kanila, siya lamang ang may kapangyarihan at may buong pamamahala sa lahat ng bagay na banggit sa ating passage. Sa lupa lang ba? Hindi. Sa langit at sa lupa. Sapagkat siya ang dakilang manlilikha. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. And now, given itong introduction at napaka-majestic na description ni David ng Diyos, what are the things that belong to God now? Kung siya ang manlilikha at siya ang may-ari ng lahat, ano yung inclusion doon sa lahat? Pwede ba nating, may sinabi ba yung passage kung maka-quantify ba ito? May mga binanggit at titignan natin yun. Sabi po ni Haring David, "Yours, O Lord, is the greatness." Sa Tagalog version, ang ginamit ay, "Sa Kanya lang ang kadakilaan." Bakit? Sapagkat siya po ang kataas-taasan. Wala nang hihigit pa sa Kanya. Wala na. Walang lumikha sa Kanya. He is the first cause of all things, and He is the invisible hand that moves history. And when He speaks, things are created into being. Yours, O Lord, is the greatness. Tapos, sinabi rin ni David, "Yours, O Lord, is the greatness and the power." Sa Kanya lamang ang kapangyarihan and the glory. Sa Kanya ang karangalan at kagandahan. Ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan ay hindi po kapangitan. Hindi katulad dito sa lupa na kapag ang kadakilaan at ang kapangyarihan ay na-concentrate sa isang tao, anong nangyayari? Nakokorap. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, na yung kapangyarihan kasi dito sa lupa, hindi inherent sa atin. Hindi yun bahagi ng nature ng tao. Binibigay lang yun, pinagkakaloob lang yun. Yun nga lang, pag na-concentrate, ibig sabihin, binigay mo lahat sa isang tao, nakokorap po yun, sapagkat ang problema ay hindi yung kapangyarihan, hindi rin problema yung kadakilaan. Ang problema ay tao. Sa Diyos, concentrated ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Inherent sa Kanya yun. Ibig sabihin, because He is God, He is all-powerful. Walang nagbigay sa Kanya ng kapangyarihan na yun. Walang nagbigay sa Kanya ng kadakilaan. Siya na yun. Sa Kanya yun. And therefore, hindi kapangitan yun, kundi kagandahan yun. It is His perfections. It is His glory. Sabi nga ni David. Hindi lang yun. Yours, O Lord, is the greatness, the power, and the glory, and the victory, sabi niya. Dahil siya ang makapangyarihan, sa Kanya rin ang lahat ng tagumpay. Ang Diyos ay hindi po talunan. Nangyayari ang lahat ng Kanyang kalooban at pinatutupad niya ang lahat ng Kanyang ninanais. Na bagamat na pag tinignan po natin ang kasaysayan, mukhang may balakid o kung mukhang may haharang sa kanyang panukala,
Marunong po ang Diyos. Walang balakid na pipigil sa Kanya. Matalino siya. At lagi siyang tagumpay. Hindi lang yon. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. Tanging Diyos lang ang hari ng mga hari. Hindi natin siya katulad. Sabi po ni John Piper, ang Diyos po ay hari. Nangangahulugan na siya ay may palatandaan ng pagiging hari at pagkakaroon ng kaharian. Kapag nakasakay siya at dumaan sa iyong harapan, tanggalin mo ang iyong sombrero o tanggalin mo ang iyong salakot bilang pagpupugay sa Kanya. Huwag kang nakahukot habang nakatayo. Huwag ka rin nag-aangas. Huwag kang nagbibiro at patawa sa Kanyang harapan. Wala tayong makikitang ganong halimbawa kapag may nagpahayag sa kanila. Pag nagpahayag sa kanila ang Diyos. In all the stories sa Old Testament, wala pa akong nakitang nagpatawa sa harapan ng Panginoon. Wala rin akong nakitang nag-aangas sa Kanyang harapan. Maging snappy ka. Tumayo ka ng matuwid at mamangha sa Kanyang kagandahan. Manginig ka at magalap na pinagkalooban ka niya na makita mo ang Kanyang kalwalhatian, na makita mo ang pagiging hari na mga hari niya at hindi ka namatay. Ang Diyos ay hari. Sabi ni John Piper. At ganito rin dapat ang attitude natin sa tuwing tayo ay haharap sa Panginoon. Nakahanda, snappy ka. Nakahanda ka. Hindi yung kung kailan lang mo lang maisip, yun lang yung gagawin mo. Maghanda ka. So ano makikita po natin dito? So, pinakahuling bahagi ng verse 11, dinagdag pa ni David. Indeed, everything that is in the heavens and the earth, yours is the dominion, O Lord, and you exalt yourself as head over all. Diyos po ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, and therefore, sa iyo lamang ang lahat ng kadakilaan. Sabi nga po sa Job 41:11 at saka sa Psalm 50:10 to 12, isa sa mga favorite verses ko to sa Bible, especially pag pinaalahanan ko sarili ko ukol sa aking kayabangan. At ganito ang sinasabi sa Job 41:11 and Psalm 50 verses 10 to 12. Sinong naunang nagbigay sa akin upang aking bayaran siya? Ano mang nasa silong ng buong langit ay akin. Ang nagsasalita po ay Diyos. Sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, at ang hayop sa libong burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok, at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. Kung ako'y magutom, ay hindi ko sasaysayin sa iyo, sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. Nag-iisa ang Diyos na nakaupo sa luklukan at buong namamahala sa lahat. Wala siyang katulad, wala siyang kasama. First principle. Ano ang pinahayag ng Diyos sa kanila ukol sa kanyang sarili? Verses 10 to 11. God is real and He owns everything in heaven and on earth. God is real and He owns everything in heaven and on earth. Mga kapatid at kaibigan, Diyos ang gumawa para maging mahusay ka. Diyos ang nagkaloob para maging marunong ka sa ginagawa mo. Kung hindi nga tayo bibigyan ng karunungan, wala tayong pag-asa. Diyos ang nagkaloob para maging marunong ka sa ginagawa mo. Diyos ang kumikilos para maging maayos ang iyong buhay.
He knows the end from the beginning. Siya ang may panukala, siya ang may hawak ng buong kasaysayan. Ang lahat ng nakakakilala sa Panginoon ay kinikilala ang bagay na ito. Ibigay mo sa Diyos ang nararapat na papuri at pagtugon. Punta tayo sa verses 12 to 13. Sabi ni Haring David, "Both riches and honor come from you, and you rule over all, and in your hand is power and might. And it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. Now therefore, our God, we thank you and praise your glorious name." Sabi po niya, both riches and honor come from you. Karaniwan po sa atin, kapag naging big time po tayo sa ating mga career, o naging maunlad po tayo sa buhay, o kahit nakaluwag tayo ng kaunti, mabilis nating sinasabi na katas ito ng ating paghihirap, di ba? Katas ito ng ating katalinuhan. At kapag kino-congratulate tayo, tinatanggap natin yung congratulations na yun. Congratulations sa iyong promotion. Salamat, salamat. Mahusay ka. Salamat, boss. Salamat. Natanggap natin yun. Ang emphasis po natin ay tayo. Ang emphasis natin ay sarili natin. Ngunit dito sa haring ito, kay Haring David, hindi raw ito dahil sa kahusayan o katalinuhan natin. Hindi ito dahil sa ating hard work. No! There is no such thing as a self-made man. Uulitin ko to, especially sa mga kabataan. Hindi ito dahil sa iyong katalinuhan. Hindi ito dahil sa iyong karunungan o kahusayan. Hindi. And David knows that all too well. Dahil matalino siya. At mahusay siya sa digmaan. At mahusay siya sa pamumuno. Imagine, sa pinag-aralan natin, pwede natin sabihin self-made man siya. Ang ibig sabihin po ng self-made man, especially sa mga maririnig natin yung sa mga baihan. Sabi nila, gusto ko kapag kinasal ako, gusto ko yung self-made man. Ibig lang sabihin, lalaking may ambisyon at narating na niya ang tugatog ng kanyang karir. Hindi lang alam ng mga kababaihan, kapag ganyan ang lalaking nakuha mo, yung nandun siya sa tugatog ng kanyang karir, hindi ka papansinin niya. Hindi mo makukuha yan. Pero, ibang usapan naman eh, counseling mo. Pero dito, there is no such thing. In theology, there is no such thing as a self-made man. Bakit? Ayon kay Haring David, yung mga bagay na nangyayari ngayon sa kanila, for example na lang, balikan lang natin yung verses 6 to 9. Sinasabi ni King David doon na-enjoy nila ang kanilang tagumpay bilang bayan. Nakita nila ang kapayapaan sa Israel. Which is true. Hindi lang yon. Nakita ni Haring David yung golden age of Israel. Sa kanya nagsimula. Napag-aralan natin kung gaano kalaki at karami yung kanilang inipon na ginto at pilak. 3,888 tons ang naipon nila. 1 ton nga lang, hindi na natin mabuhat eh. 3,888 tons pa kaya. Tapos, gaano kabigat yung pilak? 38,000 tons ng pilak para sa project na ito na gagawin nila. Kailangan nilang magtayo ng templo para sa Panginoon. Siguro sa isip natin, ay, yayamanin. Maraming ginto. Maraming. Kay David pa lang yun, yung 3,800 at saka 38,000. Kay David pa lang yun, wala pa sa bayan ng Israel. And so, nandun si David sa tugatog ng kanyang karir bilang hari.
Isa siya sa mga pinakamayayaman ng panahong ito. And yet, ano sabi niya? Wala yan sa karunungan at kahusayan ng tao. Wala yan. Sabi niya, lahat ng kayamanan, lahat ng karangalan ay nagmumula sa Diyos. He does not even congratulate himself. He does not. Lahat ng bagay, lahat ng kayamanan, lahat ng karangalan ay nagmumula sa Diyos. Lahat. And the reason why there are things that become great and strong in this world, it is because umaayos ang iyong buhay. Kaya katagumpay sa iyong career. The reasons things become great and strong in this world. Kaya nagiging maayos ang ministry. It is because God has made it become great and strong. Sabi ni Haring David, it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. And yet, ang nakikita lang po ng ating mga mata ay lahat ng uri ng pagdakila, lahat ng uri ng pag-uunlad at paglakas ng tao. Hindi natin nakikita ang kamay ng Diyos. Para kay David, Diyos ang kumikilos para sa pagpapadakila, Diyos ang kumikilos para sa pagpapalakas sa lahat. Siya lamang ang may akda. Nakita po ni Haring David sa kanyang buhay kung paano siya iningatan ng Diyos mula sa pagiging isang mababa at mabahong pastol hanggang sa pagluklok bilang hari ng isa sa pinakamalalakas na bansa noong panahon nila. Nakita niya rin kung paano paunlarin ng Diyos ang kanyang bayang Israel. And because God revealed Himself, David responded with gratefulness. Sabi po niya, now therefore, our God, we thank you and praise your glorious name. Second principle. So verses 12 to 13, God rules over everything. God rules over everything in heaven and on earth. Sa kanina, sa 10:11, God is real and owns everything in heaven and on earth. Sa verses 12 to 13, God rules over everything in heaven and on earth. Magkaiba ang ownership sa rulership. Sa verse 10 and 11, ownership po yun. At saka sa pagiging real and true ng Diyos, sa verses 12 to 13, ang pinag-uusapan ay rulership o yung kanyang pamamahala. Mga kapatid at kaibigan, mayroon po tayong kasabihan. All of history is God's story. All of history is God's story. Sa makatuwid, lahat po ng bagay na nangyayari ay nangyayari sapagkat Diyos ang nagtalaga at nag-ayos upang mangyari ang ayon sa kanyang kalooban. Lahat ng bagay na nangyayari ay nangyayari sapagkat Diyos ang nagtalaga at ang nag-ayos upang mangyari ang ayon sa kanyang kalooban. As we look at our lives, and I would like for us to look at our lives, at our families, and at the life of our church. Scriptures tell us that it is God's invisible hand that sustains us. And He is the one who grows us each day. Diyos po ang gumagawa para maging mahusay tayo sa ginagawa natin. Diyos ang nagkakaloob para maging marunong tayo, para lumago tayo, para maging maayos ang ating buhay. Ang buhay ng ating mga pamilya at maging maayos ang buhay natin bilang church. Itong mga bagay na ito ay hindi nakikita ng mundo. And therefore, ibigay natin ang lahat ng pasasalamat at tamang tugon sa Diyos na mapagbigay. Punta tayo sa verses 14 to 17. Sabi ni Haring David sa kanyang panalangin, but who am I? And who are my people that we should be able to offer as generously as this?
For all things come from you, and from your hand we have given you. For we are sojourners before you. Pag sinabing sojourners, ibig sabihin strangers or foreigners. For we are sojourners before you and tenants, as all our fathers were. Our days on the earth are like a shadow, and there is no hope. O Lord our God, all this abundance that we have provided to build you a house for your holy name, it is from your hand, and all is yours. Verse 17, since I know, my God, that you try the heart and delight in uprightness, I, in the integrity of my heart, have willingly offered all these things. So now with joy I have seen your people who are present here make their offerings willingly to you. Pagkatapos po nila marinig ang adoration and thanksgiving, di ba? Pag nag-aaral tayo tungkol sa mga pananalangin, di ba sinasabi nila, may acrostics yung mga pastor, mga matatandang pastor. Sabi nila, pwede nating i-outline ang pananalangin in terms of acts. Adoration, confession, thanksgiving, at saka supplication. Kanina nabasa natin yung adoration and thanksgiving ni David. Pinahayag niya ito sa... At ngayon, dito naman sa verses 14 to 17, pwede nating mabasa ang kanyang confession. Ano po ang kanyang confession? Dahil sa umaapaw na kabutihan ng Diyos at sa kasaganaan na kanilang natamo, nakita ni David ang biyaya ng Diyos sa kanila. Hindi lang yun, nakita rin nila kung sino talaga sila. Sabi po niya, lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at nangingibang bayan. Ibig sabihin, hindi namin pag-aari itong lupang ito. Na tinanggap lang namin itong lupang ito mula sa iyo. Kaya sinabi niya na tulad rin kami ng aming ama na si Abraham, na dayuhan. Wala kaming pinagkaiba sa kanya. Ang pagtira namin sa daigdig na ito ay pansamantala lamang. Bakit? Bakit po pansamantala lang? Bakit napakasandali ng buhay natin? Sapagkat dahil sa ating pagkakasala. And so sabi ni Haring David, anong pinupunto niya rito? Nagpakumbaba siya. Hindi siya maangas. Hindi siya nag-aangas sa harapan ng Diyos. Nagpakumbaba siya. Siya na yung pinakamataas sa Israel. And yet makikita natin, naglilingkod rin siya sa mga tao. Tinuturuan niya yung mga tao kung paano tumugon sa harapan ng Diyos. Siya rin ang mababang lingkod. Nagpakumbaba siya. Sabi niya, hindi namin deserve ang mga pagpapala na aming natanggap. Wala kaming pinagkaiba sa aming ama na si Abraham, sa aming mga ninuno. Maiksi lamang ang aming buhay. And therefore, dahil maiksi ang aming buhay, hindi namin pwedeng sabihin na sa amin ang mga bagay na ito. Bakit? Lilipas din ang buhay. Kumpara sa Diyos at kumpara sa nakalaan na buhay na walang hanggan, ano ba ang buhay ng tao? Ano ba ang standard na mortality ngayon ng tao? Or average mortality pala? 60 yata no? Mababa na. 70. Oh, meron 75, may 70. Oh, sige. Sige, lahat na yun. 60, 70, 80. Si Maming, exceptional sa atin lahat yan. Pero ang punto, ano ba yan? Ano bang 60 years kumpara sa walang hanggan? Bakit tayo nag-aaksaya ng panahon na nag-acquire tayo ng rights and property sa mundong ito at gusto natin gusto natin at pinagmamayabang natin, ako ang may-ari niyan. Tingnan mo ang aking magandang kotse. Bago yan. Bagong bili. One time,
may kwento na naman na pumasok sa isipan ko. Yung bagong bili namin yung kotse namin. Bagong bili. May isang church member na nagsabi, nakipagkwentuhan sa akin. Sabi sa akin, Pastor, first time mo ba? Sabi ko, first time ko na bumili ng kotse yung sarili ko. Pero matagal na akong nagdadrive. Kailan ka bibili ng SUV? Wala sa isipan ko yun. Pero hindi ko maintindihan bakit ako tinanong ng gano'n. At hindi naman din ako naghahangad na magkaroon ng SUV. Kung ipagkakaloob ng Panginoon, then praise the Lord. Pero kung hindi niya ipagkakaloob, tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin ang ministry. Kung anong pinagkaloob niya, kung anong hinilagay niya sa aking kamay, kung anong pinagkatiwala sa akin, yun ang gagamitin. Pero hindi ko maintindihan kung sa anong pinanggagalingan niya. Siguro gusto lang niya ng small talk. Pero hindi ako comfortable sa ganong klaseng small talk. Tayo, gustong-gusto natin yung ganong klaseng small talk. Na tayo yung focus. Gusto natin na mayroong nakakabit sa ating pangalan. Uy, tingnan niyo ang aking bag. Oh. Diba? Ganun ang gusto sa ating palabasin ng mundong ito. Kailangan nakakabit tayo sa mga malalaking mga brands. Pagagalitan ako ng mga marketing mentors ko. Yes. Mga kapatid, for the longest time, nagtrabaho rin ako sa marketing. At alam ko ang takbo ng isip ng mga marketers. Pero sasabihin ko po sa inyo, na yan ang gusto ng mundo. Nakakabit tayo, addict na addict tayo sa mga brands. Uy, naka-Louis Vuitton, naka-Givenchy. Diba? O, anong sapatos mo? Ano yan? Chanel. Pareho. Naka-Chanel. Diba? O, naka-Gucci. Diba? Ano yung ano mo? Ano yung relo mo? O, naka-Tag Heuer. Naka-Rolex. Naka-Rolex. Diba? Gusto natin na nakakabit tayo doon sa mga brands ng mundong ito. Samantalang dito, si David, yung ginto na inaalay niya sa Panginoon, higit pa doon sa pinapakita sa atin ng mga brands ngayon. Pero sabi ni David, ano sabi ni David? Napakadulong ni David. Lahat ng ito, Panginoon, na aming binabalik sa iyo ngayon, ay mula sa iyo. Wala akong pagmamayari, ang ikli lang ng buhay ko dito. Napakaikli. And yet, kahit napakaiksi ng buhay natin dito, sabi ni David, nagpakita pa rin ang Diyos ng kabutihang loob para ipagkatiwala sa atin ang mga bagay na ito. Kahit napakasandali lang. Kahit sa sandali lang, pinagkatiwala pa rin niya. Dahil pinagkatiwala lang sa atin ang mga bagay-bagay sa mundo. Paano ba dapat ito gamitin? Sabi po ni Haring David, verse 16, O Lord our God, all this abundance that we have provided to build you a house for your holy name, it is from your hand. What came from God's hand? All this abundance that we have provided, it is from your hand, and all is yours. Anong sagot sa tanong? Paano ba dapat ito gamitin? Para ba i-congratulate ang ating sarili? Para ba ipagyabang natin? Nayayamanin tayo? Para ba ipakita sa mundo na mahusay tayo, matalino tayo? Sabi ni Haring David, dapat daw ginagamit ang mga pinagkaloob ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Para itaas ang kanyang pangalan. Binanggit rin po ni Haring David na may accountability tayo sa mga pinagkakaloob sa atin at kung paano natin ito binabalik sa Kanya. Verse 17, sabi niya po, Since I know, O my God, that you try the heart.
Itong klaseng prayer na to, it reminds us yung psalm niya. Search me, O God, and know my heart today. Diba? Since I know, O my God, that you try the heart and delight in uprightness, I, in the integrity of my heart, have willingly offered all these things. So now with joy, I have seen your people who are present here make their offerings willingly to you. May accountability dito. And so, verses 12 to 13, makita natin yung third principle natin. God entrusts us with possessions to use for His glory. God entrusts us with possessions to use for His glory. Mga kapatid at kaibigan, kailangan po natin maintindihan na having possessions and property is a trust from God. Trust po siya. Pinagkatiwalaan lang po tayo. Hindi po tayo ang nagmamay-ari ng mga bagay-bagay. We are merely managers, not owners. And so, the more possessions we have, the greater our accountability to God. Sabi nga po ni Jesus Christ sa Luke 12:48, from everyone who has been given much, much will be required. And to whom they entrusted much, they will ask all the more. Biblical principle po yun. To whom has been entrusted much or given much, much will be required. Simple yun. Simple principle. Review po natin ang ating mga points. How does God reveal Himself so that we are able to respond to Him in the ministry of giving? So verses 10 to 11, God is real and owns everything in heaven and on earth. Sa verses 12 to 13, God rules over everything in heaven and on earth. At saka sa verses 14 to 16, verses 14 to 17, God entrusts us with possessions to use for His glory. Time and time again, mga kapatid, theologians will tell us na ang Diyos po ay hindi nangangailangan. Wala po siyang pangangailangan. Tayo po ang may pangangailangan. Tayo po ang creatures. He is the creator. And therefore, He has no need. And therefore, hindi tama na sinasabi po natin hindi tama po na sinasabi natin, mag-church ka kasi kailangan ng Diyos ang attendance mo. Or magbigay ka kasi kailangan ng Diyos ang contribution mo. Hindi na kailangan. Tayo po ang may pangangailangan. And we need His grace because without it, we are poor sinners without hope, condemned to perish eternally. We need His grace. Ano ba ibig sabihin ng grace? Maririnig rin natin ito sa mga theologians. God's riches at Christ's expense. In a sense, that is true. Ganito ang sinasabi sa atin ni Pablo sa 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Anong ibig sabihin dito ni Pablo? Ang konteksto po nito ay yung paghahanda ng mga bagay-bagay na ibibigay para sa ministry sa Macedonia. Hinahanda niya ngayon yung church para sa gawain yun. And so binigyan niya sila na ito ang background. Nakita ng Diyos ang ating karukhaan. Nakita niya ang ating kahirapan dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi siya, nagbigay po ba siya ng abuloy? Abuloy ba ang binigay niya? Hindi abuloy ang binigay niya. Hindi po siya nagbigay ng abuloy na para bagang may hinihintay siyang ambag din tayo doon. At hindi rin siya nagbigay ng barya-barya lang. Nakita niya po ang ating pangangailangan
at pinunan niya ito sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hinigitan niya ang pangangailangan na yun. Ganito natin nalalaman ang biyaya ng Panginoong Diyos. In His perfections and in His excellence as God, pinili ni Kristo na bumaba at magpakadukha in all the limitations of man, upang sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao bilang ating kinatawan sa harapan ng Diyos, ay sumagana naman po tayo sa lahat ng pagpapala ng kaligtasan. Hindi ka ba magpapasalamat sa Diyos sa katotohanan yun? Sumagana tayo sa lahat ng pagpapalang espiritual para sa ating kaliligtas. Hindi naghintay ang Diyos na may iambag tayo doon. Hindi siya naghintay. Paano kala na niya sa simula't simula pa lang na siya ang pupuno noon? Hindi siya tatanggap ng kahit anong ambag mula sa atin. It is because of Christ that we have become rich in all spiritual blessings in the presence of God. And therefore, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone. At dahil sa mga katotohanan ito at naiintindihan natin ang mga bagay na ito, paano ngayon tayo magre-respond sa Diyos? How do we now apply these truths? Dito na po tayo at ine-expect ko na ang bawat isa, dito na po tayo mananalangin. At meron tayong 3 sections ng pananalangin. Hinihiling ko po kung maaari that we take groups according to households para ipanalangin natin ang bawat isa. I will give you this time para mag-rearrange and then take your groups according to households. Ganito na tayo. Pupunta na po tayo sa application ng ating pinag-aaralan. Dahil naiintindihan natin ang mga bagay na ito, paano ba dapat tayo magre-respond? Paano ba uulitin ko po? Paano tayo magre-respond sa mga katotohanan ito? Sa generosity ng ating Panginoon. Unang-una, bless the Lord in the presence of God's people. Sa verse 10, mababasa po natin na David blessed the Lord in the sight of all the assembly. Public po niya, pinuri ang Panginoon. Pagkatapos niyang makita na kusang magbigay ang buong bayan sa gawain ng Panginoon. Ang salitang blessing na ginamit dito ay may pakahulugan po na niluwalhati ni Haring David ang Diyos. Nagpatotoo siya sa harap ng mga tao ukol sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanila. Pinuri niya ang Diyos at pinasalamatan niya ang Diyos at nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ganun po ibig sabihin ng blessing. At ginawa niya bilang pinuno ng bayan. Niluwalhati niya ang Diyos, nagpatotoo siya at nagpakumbaba siya, pinahayag niya ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Nais ko po kausapin ang mga magulang muna. Sinasabi po natin na our family is the first ministry that God has entrusted us with. And therefore, it follows that if the family is the first ministry, nararapat lang na ipangaral natin sa ating mga kapamilya at kabilang sa sambahayan ang kabutihan at katotohanan ng Diyos. Pangalawa, nais ko pong kausapin ang mga young professionals. Gusto ko pong ipaalala na ang inyong earning and purchasing power ay galing sa Diyos. At may responsibilidad tayo, ang bawat isa sa atin, na magpatotoo at magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng mga kayamanan at karangalan na pinagkakaloob niya sa atin. In verse 20, mababasa po natin, sabi rin ni Haring David, "Now bless the Lord your God." Inutusan niya ang mga tao. "And all the assembly blessed the Lord." Sumunod sila. "The God of our fathers, the God of their fathers, and bowed low and did homage to the Lord and to the King." Mga kapatid at kaibigan, let us bless now the Lord and pray for our families. Yung mga prayer items na binigay ko kanina, yun ang ating ipapanalangin para sa ating sambahayan at para sa mga kasama natin ngayon, na magampanan natin ang mga bagay-bagay na ito, that we would bless the Lord in front of His people
and that our young professionals would bless the Lord as well sa pamamagitan ng kanilang mga kaloob mula sa Panginoon. I will give you this time to come to the Lord. The men in the households are given the assignment na lumapit sa Panginoon at ipanalangin ang bawat isa. And then I will close this section. Sige po. Uulitin ko po, pakiayos lang po yung bawat household. Unang-una, sa mga magulang, dahil our family is our first ministry, it follows na nararapat lang na ipangangaral natin sa ating mga kapamilya at kabilang sa sambahayan ang kabutihan at katotohanan ng Diyos. Pangalawa, sa ating mga young professionals, ang ating earning and purchasing power ay galing sa Diyos, and therefore may responsibilidad tayong luwalhatiin siya sa pamamagitan ng mga kaloob niya. O pinagkaloob niya sa atin. Yun yung dalawang bagay. Para sa mga magulang, at sa ating pamilya, at pangalawa, para sa ating mga young professionals. Our Heavenly Father, we are thankful that you have brought us together today. We bless your name, dear Lord. May your name, dear Lord, be glorified in the midst of your people today. We pray, dear Lord, for the parents here, that they would, dear Lord, commit, knowing that you have given us our families, and this is our first ministry that we have been entrusted with. And so we pray, dear Lord, that you would equip us so that we would train our children and our households to learn about you. May we train, dear Lord, and teach them in your ways. And we pray, dear Lord, that may you make our paths straight. For our young professionals, dear Lord, we lift them up to you. We thank you, dear Lord, that you have provided them means para makapag-provide sa mga families nila. And for the first time, dear Lord, in their lives, they have discovered, Panginoon, yung responsibility of handling, earning, and purchasing power. And so we pray, dear Lord, that they would be a living testimony of your goodness in this world. As they handle, Panginoon, itong bagong responsibility na ito. May they, dear Lord, we pray that as you grant them, Panginoon, growth and greatness as well sa kanilang mga careers and direction sa kanilang buhay, we ask, dear Lord, that you would also give them, dear Lord, the gifts of discernment at maging responsible sila sa paggamit ng mga gifts na ito for your honor and glory. And this we pray in Jesus' name, amen. May pangalawang item tayo for application. This is about praying that God would direct the hearts of His people and preserve this attitude of generosity forever. So verses 18 to 19, mababasa po natin na ganito po ang prayer request ni Haring David. O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, our fathers, preserve this forever in the intentions of the hearts of your people and direct their heart to you. And so nais po ni Haring David na manatili sa puso ng mga tao ang pagiging bukas palad sa gawain sapagkat God has been very generous to them in the first place. Mga magulang, ipanalangin po natin ang mga puso't isipan ng ating mga kapamilya at kabilang sa sambahayan na manatili silang bukas sa katotohanan ng Diyos upang makita ang kanyang kagandahang loob sa kanila. Siguro ang nais ko pong ipaalala sa bawat isa, sa bawat matanda na nandito, maaaring wala tayo ng panahon ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ngunit nandito na po tayo nung magkaroon ng pandemic at lockdowns. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo nagkulang.
Nahirapan po tayo, oo. Ngunit nandito pa rin tayo. At nagpupuri sa Kanya. That's one. Number two, sa ating lahat, ipanalangin po natin ang bawat isa na manatili ang kabutihang loob ng Diyos sa atin at mamunga tayo sa gawain ni Kristo bilang mga tapat na tagapamahala. And so let us pray for our families and one another as brothers and sisters in the body of Christ. You may now convene with your households and come to the Lord in prayer. Our loving Heavenly Father, we pray that you would direct the hearts of your people. May you draw us closer to you so that we would desire, dear Lord, to know you more. We pray, dear Lord, that as you reveal yourself to us in the Scriptures, in the study of your word, we pray that you would preserve this attitude of generosity in the hearts of your people forever. We pray that we would be able, dear Lord, to teach this to our sons and daughters. And at the same time, dear Lord, we pray that as we do so, we would be guided by your word and that we would also bear fruit in the ministry of giving that you have entrusted to our hands. We ask that we would be faithful, dear Lord, in your calling. We pray, dear Lord, that we would persevere as well in this, knowing, dear Lord, that we will face many trials and temptations that will draw us away from trusting you and from this ministry as well of blessing you. And so we pray, dear Lord, that we would continue in this. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Third application. Pray that God would grant His people leaders whose hearts are pure and undivided. Sa verse 19, mababasa po natin ang panalangin ni Haring David ukol sa kanyang anak na si Haring Solomon. Sabi niya, "And give to my Solomon a perfect heart to keep your commandments, your testimonies, and your statutes, and to do them all, and to build the temple for which I have made provision." Napag-aralan po natin since last week na ang ginagawa ni Haring David, dahan-dahan po siyang nagta-turn over sa kanyang anak na si Solomon. At bahagi ng pagta-turn over po niya ay ang project ng pagtayo ng templo. At ngayon, dito sa panalangin ni David, ang hiling po niya sa Panginoon ay bigyan yung kanyang anak ng undivided heart or a perfect heart para sa Panginoon. Na mapapansin natin yung order rin ng mga hiling ni David ukol sa kanyang anak. Unang-una, nais niya na si Solomon ay sumunod sa Panginoon, sa kanyang mga panukala, sa kanyang mga kautusan. Yun yung unang hiling niya. Hindi niya hiniling sa Panginoon agad na sana matapos niya yung templo. Ang unang hiling niya para sa kanyang anak na maging mabuting mamumuno ay sumunod sa utos ng Panginoon. At doon pa lang, sinabi niya sa pinakahuli, "And to build the temple for which I have made provision." Let us pray, mga kapatid, that God would provide us faithful elders, ministry leaders, and household heads. That God would prepare our church for these leaders, and that He would teach us how we ought to do this. So, dito sa scriptures, how does God teach His people to do this? To keep the commandments and testimonies, at saka yung mga statutes and ordinances, or to keep His word. Ano yung tinuro niya sa atin? At pangalawa, to build or to fulfill kung ano man yung calling at ministry kung saan niya tayo nilagay. So those are the two items na ipapanalangin natin para sa ating church this time. Pray that God would provide us faithful leaders, ministry leaders, and household heads. That God would give them an undivided heart to follow His commandments, His word. And number 2, para i-fulfill ang calling sa ministry na ito. May question? Wala. Okay. So I now give you this time to convene and come to the Lord in prayer. Our Lord in heaven, we pray that you would raise up
men who would be faithful elders of your people here in BBM. We pray, dear Lord, that you would raise for yourself as well ministry leaders, men and women, who are willing to teach and serve your people. And as well, Panginoon, mga household heads who are equipped to preach and teach, dear Lord, the gospel to the members of our families. So that, dear Lord, because of this work that you are doing, Panginoon, we pray that you would grant us undivided hearts so that we would continue, Panginoon, to follow you, even as your church points us to Jesus Christ. So we pray, dear Lord, that we would continue to look to Him and to walk in all His ways. We pray, dear Lord, that as you also grant us this ministry, may we fulfill, Panginoon, itong calling namin as a church. We pray, dear Lord, that we would proclaim what Christ has done, what He has accomplished, Panginoon, in His life, death, and resurrection until He returns. And so we pray, dear Lord, that you would bless your name in all the earth. And this we pray in Jesus' name. Amen. And so, mga kapatid, may this be a start of our being good examples of stewardship and generosity, just as God has shown us in Christ, so that we would joyfully follow and bless our Father in heaven, from whom all blessings flow. There is nothing that we give that we did not receive from God. He first gave to us from His hand, so that from His hand we can serve in the ministry and give to others. Ganito pinahayag ng Diyos ang Kanyang sarili upang makatugon po tayo sa maayos na pangangasiwa ng Kanyang mga pagpapala at sa pakikibahagi sa gawain ng pagbibigay. Isa-puso po natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo po'y manalangin.